Para kay Cassandra, ang bawat tibok ng puso ng kanyang ina ay may katumbas na oras. At naubusan na sila ng panahon. Sa harap ng 10 milyong pisong bayarin sa ospital para sa isang kritikal na operasyon. Isa lang ang kanyang pagpipilian, ibenta ang kanyang sarili. Si Marco Rodriguez ay isang bilyonaryong walang pakiramdam. Kilala sa pagiging malupit sa negosyo at misteryoso sa pribadong buhay. Nang mag-alok siya ng kasunduan kay Cassandra, ang maging personal nitong alipin sa loob ng 1 taon kapalit ng buong halaga. Hindi nag-atubili ang dalaga. Inasahan ni Cassandra ang hirap, pagod, at emosyonal na pagpapahirap. Ngunit ang hindi niya pinaghandaan ay ang mga sekretong bumabalot sa nakaraan ni Marco. Sa laro ng kapangyarihan at paghihiganti. Sino ang tunay na nakatali? At kapag natuklasan ni Cassandra ang madilim na katotohanan sa likod ng mabilis na pagtulong ng bilyonaryo, kaya pa ba niyang bawiin ang pusong unti-unti nang naging bihag nito? Isang kwento ng sakripisyo, lihim, at pag-ibig na susubukin ng tadhana. Handa ka bang isuko ang lahat para sa pamilya? Chapter 1. Malamig ang hangin sa loob ng kwarto. Ngunit mas malamig ang pawis na bumubutil sa noo ni Cassandra. Sa kabila ng salamin, nakikita niya ang kanyang ina na nakakabit sa napakaraming makina. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang ticking time bomb. Miss Cassandra, tawag ng doktor na kalalabas lang mula sa silid. Baka sa mukha nito ang pagod at lungkot. Lumalala ang kondisyon ng puso ng mami mo. We need to perform the surgery within 48 hours. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng katawan niya ang susunod na pag-atake. Nanghina ang mga tuhod ni Cassandra. Magkano po ang kailangan, Dok? Ang kabuang halaga, kasama ang post-op care at mga imported na gamot, ay aabot sa 10 milyong piso. Kailangan ng kahit 7 milyong deposito bago natin masimulan ang paghahanda sa operating room. 10 milyon. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking salapi sa loob ng 2 araw? Ang maliit niyang sweldo bilang isang encoder sa isang maliit na kumpanya ay sapat lang sa pang-araw-araw na gastusin at mga nakaraang gamot. Naibenta na rin niya ang lahat ng ari-arian na iniwan ng kanyang yumaong ama. Wala na siyang malapitan. Lumabas si Cassandra ng ospital na umiiyak. Naglakad siya sa ilalim ng ambon. Tila manhid sa lamig. Sa kanyang kawalan ng pag-asa. Isang itim na marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang salamin nito. At doon ay tumambad ang isang lalaking may matatalas na mata at panga na tila nililok ng isang sining. Si Marco Rodriguez. Ang bilyonaryong nagmamay-ari ng Rodriguez Conglomerate. Ang kumpanyang kamakailan lang ay bumili sa maliit na kumpanyang pinapasukan ni Cassandra. Pumasok ka, malamig na utos ng lalaki. Walang lakas na sumunod si Cassandra. Sa loob ng sasakyan, nababalot ng amoy ng mamahaling pabango at katad ang buong paligid. Narinig ko ang tungkol sa ina mo, panimula ni Marco. Habang nakatingin ng diretsyo sa unahan. Kailangan mo ng 10 milyon. Opo, Sir Marco. Kung maaari sanang pautangin niyo ako. Babayaran ko kayo habang buhay. Ikaltas niyo sa sweldo ko. Natawa ng bahagya si Marco. Isang tunog na walang bahid ng saya. Sa sweldo mo, aabutin ka ng ilang daang taon bago mo mabalik ang halagang iyon. Cassandra. Hindi ako nagpapadala sa awa. Negosyante ako. Pakiusap. Sir, gagawin ko ang lahat, pagmamakaawa ni Cassandra. Tuluyan ng umagos ang mga luha. Humarap sa kanya si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Lahat? Kahit maging alipin ko. Sa loob ng 1 taon. Gagawin mo ang lahat ng iutos ko. Walang reklamo. Walang limitasyon. Walang sariling desisyon. Ang katawan mo. Ang oras mo. At ang buhay mo ay pag-aari ko. Kapalit ng 10 milyong piso na ipapadala ko ngayon din sa ospital. Natigilan si Cassandra. Ang salitang alipin ay nagdulot ng kilabot sa kanyang kalamnan. Ngunit nang maisip ang mukha ng kanyang naghihinalong ina, nawalan ng halaga ang kanyang sariling dignidad. Pumapayag ako, mariing sabi ni Cassandra. Chapter 2. Kinaumagahan. Natapos ang pirmahan ng kontrata sa penthouse ni Marco. Legal ang dokumento.
Ngunit ang mga nakasulat doon ay tila pagbili sa isang kagamitan. Pagkatapos mapatunayan ni Cassandra na pumasok na ang 10 milyon sa account ng ospital at nakatakda na ang operasyon ng kanyang ina, hinarap niya ang kanyang bagong Panginoon. Mula ngayon dito ka natitira, ani Marco. Habang nakatayo malapit sa malaking bintana na nakatanaw sa buong syudad. May sarili kang silid sa tabi ng silid ko. Ang unang utos ko, huwag mong papasukin ang sinuman sa kwarto ko maliban sa iyo. Ikaw ang mag-aayos ng mga gamit ko. Magluluto ng almusal ko at susunod sa bawat kumpas ng kamay ko. Masusunod po, Sir Marco. Sagot ni Cassandra na nakayuko ang mga mata. Huwag mo akong tawaging sir. Mula ngayon, Master ang itatawag mo sa akin. Parang may bumara sa lalamunan ni Cassandra. Ngunit nilunok niya ang kanyang pride. Yes, Master. Ang unang linggo ay naging parang impyerno para kay Cassandra. Hindi dahil sa pisikal na pananakit, kundi dahil sa emosyonal na bigat ng kanyang sitwasyon. Si Marco ay isang perfectionist. Kaunting dumi sa sahig or kaunting huli sa paghahanda ng kape ay sapat na para magwala ito sa galit. Ngunit sa kabila ng kalupitan nito, napansin ni Cassandra ang ilang kakaibang bagay kay Marco. Tuwing gabi, naririnig niya itong sumisigaw dahil sa masasamang panaginip. Isang gabi nang hindi na niya matiis, pumasok siya sa silid nito dala ang isang basong mainit na gatas. Nakita niya si Marco na basang-basa ng pawis. Tila hirap na hirap sa kanyang pagtulog. Huwag niyong kunin si Clara. Bulong nito. Lumapit si Cassandra at dahan-dahang hinawakan ang balikat ng lalaki. Master, gising po. Biglang nagmulat ng mata si Marco. Sa isang iglap, hinawakan niya ang pulso ni Cassandra at binaligtad ito sa kama. Dahilan upang mabasag ang baso. Nagkatitigan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Cassandra ang takot sa mga mata ng bilyonaryo. Isang kahinaan na pilit nitong itinago sa likod ng kanyang maskara ng kalupitan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito nang walang pahintulot? Galit na asik ni Marco. Bagaman bakas pa rin ang paghingal dahil sa masamang panaginip. Paumanhin po. Master, nanginginig na sagot ni Cassandra. Hindi alintana ang sakit sa kanyang pulso. Narinig ko po kayong sumisigaw. Gusto ko lang po kayong tulungan. Binitawan ni Marco ang kanyang kamay at tumayo. Tumalikod siya kay Cassandra upang itago ang kanyang emosyon. Lumabas ka. At huwag mo nang ulitin ito. Simula ng gabing iyon, nagbago ang pakikitungo ni Marco. Hindi na ito ganoong kalupit. Bagaman nanatili ang lamig sa mga pakikipag-usap nito. Isang araw, inutusan niya si Cassandra na samahan siya sa isang marangyang charity ball. Magsuot ka ng desente. Ayokong mapahiya sa mga bisita ko, sabi ni Marco sabay abot ng isang kahon na naglalaman ng isang napakagandang pulang bestida. Sa party, bawat mata ay nakatitig sa kanila. Cassandra looked stunning. At hindi maikakaila ang kakaibang kimika sa pagitan nila ni Marco kapag magkasama silang naglalakad. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin nang lumapit ang isang matandang lalaki. Si Don Alfonso. Isang kilalang karibal sa negosyo ng pamilya Rodriguez. Aha, Marco. Mukhang may bago ka namang laruan, nakangiti na ng asar ni Don Alfonso. Sabay tingin kay Cassandra mula ulo hanggang paa. Sana lang ay hindi siya maging katulad ng nangyari sa nakaraan mo. Sayang ang ganda. Nakita ni Cassandra ang pagtiim ng bagang ni Marco. Ang mga kamao nito ay nagre-ready ng manuntok. Ngunit pinigilan nito ang sarili. Manahimik ka, Alfonso. Wala kang alam. Hinalit ni Marco ang kamay ni Cassandra at mabilis silang umalis sa pagtitipon. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Marco. Ngunit ang kanyang aura ay puno ng puot. Doon nag-umpisang magtanong si Cassandra sa sarili. Sino si Clara? At ano ang kinalaman ng nakaraan ni Marco sa kasalukuyan niyang pagkatao? Matagumpay ang operasyon ng ina ni Cassandra. Nang lumabas ang doktor mula sa operating room at sabihing nalagpasan ng kanyang ina ang pinakamalaking krisis sa puso nito. Parang may dambuhalang batong natanggal sa dibdib ng dalaga. Napaluhod siya sa sahig ng ospital. Umiiyak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa bawat patak ng kanyang luha, alam niya kung kanino siya may utang na loob.
Kay Marco Rodriguez, ang lalaking nagmamay-ari na ngayon ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo, at ang routine ni Cassandra sa marangyang penthouse ni Marco ay naging mas natural. Bagaman hindi nawawala ang matinding tensyon sa tuwing magkasama sila sa iisang espasyo. Binabantayan niya ang bawat galaw, bawat hilig, at bawat sumpong ng bilyonaryo. Ngunit habang tumatagal, ang dating takot at galit na nararamdaman niya para sa lalaki ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kuryosidad. Sa likod ng malamig at walang pakiramdam nitong anyo, nakikita ni Cassandra ang mga pahiwatig ng isang sugatang kaluluwa. Isang gabi, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo. Ang kulog at kidlat ay walang tigil na nagpapanginig sa mga dambuhalang bintanang salamin ng penthouse. Lampas hating gabi na ngunit hindi pa rin dumadating si Marco mula sa isang business gala. Balisa si Cassandra. Paulit-ulit siyang naglalakad sa malawak na sala. Hawak ang kanyang telepono. Nag-aalangan kung may karapatan ba siyang mag-alala sa kanyang master. Sa ilalim ng kontrata, siya ay alipin lang. Isang ari-arian. Ngunit ang kanyang puso ay tila hindi sumusunod sa mga nakasulat na batas ng papel. Eksaktong alauna ng madaling araw nang bumukas ang pribadong elevator. Iniluwan nito si Marco. Ngunit hindi ito ang tipikal na Marco na kilala ni Cassandra. Gulo-gulo ang buhok nito. Nakalaglag ang mamahaling kurbata. At amoy na amoy ang alak mula sa distansya pa lang. Halos mabuwal ito habang naglalakad na pumasok. "Master!" Mabilis na lumapit si Cassandra upang alalayan ang lalaki. Sinalo niya ang bigat ng katawan nito. At agad na dinala ng hangin ang init at bango ng lalaki na may halong tapang ng mamahaling whiskey. "Bitawan mo ako, Cassandra." Bulong ni Marco. Bagaman walang lakas ang kanyang pagbawi. Puno ng pait ang kanyang boses. "Huwag mo akong hawakan. Pare-pareho lang kayo. Lasing na lasing po kayo. Dadalhin ko kayo sa kwarto ninyo," matatag na pakiusap ni Cassandra. Sa kabila ng bigat ni Marco, pinilit niya itong akayin patungo sa silid nito. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanilang mga katawan. Dahilan upang maramdaman ni Cassandra ang mabilis at malalim na paghinga ng bilyonaryo. Nang maihiga niya si Marco sa kama, akma sanang tatalikod si Cassandra upang kumuha ng maligambam na tubig at basahan. Ngunit sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, hinila ni Marco ang kanyang pulso. Sa lakas ng hatak nito, nawalan ng balanse si Cassandra at bumagsak ng patagilid sa ibabaw ng kama. Ilang pulgada lang ang layo ng kanyang mukha sa mukha ni Marco. Ang silid ay nababalot ng kadiliman, maliban sa paminsan-minsang liwanag ng kidlat na nagmumula sa labas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Cassandra ang mga mata ni Marco. Puno ito ng matinding sakit, galit, at isang emosyon na hindi niya mawari. Ang pagiging mailap at malupit ng lalaki ay tuluyang natunaw. Pinalitan ng isang mahinang tao na sumasamo sa gitna ng sarili nitong dilim. "Bakit ka ba nariyan palagi?" Paos ang boses na tanong ni Marco. Ang kanyang hininga ay mainit na humahaplos sa mukha ni Cassandra. "Bakit hinayaan mong bilhin ko ang buhay mo ng ganoon kadali? Hindi mo ba ako kinakamuhian?" "Master, kailangan niyong magpahinga," bulong ni Cassandra. Bahagyang nakangatog ang boses habang ang kanyang sariling puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang distansya sa pagitan nila ay halos naglaho na. "Sagutin mo ako," sigaw ni Marco. Ngunit ang sigaw na iyon ay walang bagsik, kundi isang hikbi ng paghihirap. "Lahat ng tao sa paligid ko lumalapit lang dahil sa pera ko. Si Alfonso ang nakaraan, lahat sila kinuha ang mahahalaga sa akin. At ikaw, pumasok ka sa buhay ko gamit ang perang iyon. Sabihin mo sa akin, Cassandra, kailan mo ako iiwan?" "Hindi kita iiwan, Marco." Ang pangalang iyon ay kusang lumabas sa labi ni Cassandra sa unang pagkakataon. Hindi Master, kundi Marco, ang lalaking nasa harap niya. At hindi ang bilyonaryong nagmamay-ari sa kanya. Natigilan si Marco. Ang pagbanggit ni Cassandra sa kanyang totoong pangalan ay tila isang susi na nagbukas sa isang matagal nang nakasarang pinto. Sa gitna ng ugong ng kulog, hinawakan ni Marco ang pisngi ni Cassandra gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang haplos ay banayad.
Malayo sa kalupitang ipinapakita niya sa opisina o sa tuwing nag-uutos siya rito. Kasalanan ito, bulong ni Marco habang unti-unting inilalapit ang kanyang mukha. Kasalanan ang maramdaman ko ito para sa isang katulad mo. Bago pa makasagot si Cassandra, nilapat na ni Marco ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga. It was an intense passionate kiss. Subalit may kasamang matinding pighati. Ang halik na iyon ay hindi katulad ng isang Panginoon na umaangkin ng kanyang ari-arian. Ito ay halik ng isang lalaking nauuhaw sa pagmamahal. Isang taong nalulunod at nakahanap ng masasandalan sa gitna ng bagyo. Nanigas sa paunang gulat si Cassandra. Ngunit sa hindi malamang dahilan, unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay na dahan-dahang gumapang patungo sa balikat ni Marco ay sumuko na rin sa nararamdaman. Ang bawat halik ay tila nagbubura sa kontrata. Nagbubura sa 10 milyon. At nag-iwan lamang sa dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna ng dilim ng silid. Kinaumagahan, nagising si Cassandra na may bahagyang sakit sa ulo at mabigat na damdamin. Natagpuan niya ang sarili sa sarili niyang silid. Maayos na nakakumot. Nang tingnan niya ang oras, huli na siya para sa paghahanda ng almusal ni Marco. Mabilis siyang bumangon at nag-ayos. Ang kanyang puso ay pumupuyok sa kaba habang naalala ang mga nangyari kagabi. Ang halik na yon. Paano niya haharapin ang kanyang master ngayon? Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Marco na nakatayo na. Suot ang kanyang plansadong suit. Handa nang umalis para sa isang mahalagang pulong. Wala na ang bakas ng kalasingan o kahinaan kagabi. Ang kanyang mukha ay muling naging malamig at matigas na tila yelo. Master, ang almusal ninyo, mahiyain at nanginginig na pambungad ni Cassandra. Hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Huminto si Marco sa paglakad patungo sa pinto. Ngunit hindi siya lumingon kay Cassandra. Kalimutan mo ang nangyari kagabi, Cassandra. Alak lang iyon. Huwag mong isipin na may nagbago sa kasunduan natin. Alipin pa rin kita. At ako pa rin ang master mo. Mabilis na lumabas si Marco. Iniwan si Cassandra na nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na kusina. Ang mga salita ng lalaki ay tila isang malamig na sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Ngunit habang hawak ni Cassandra ang kanyang mga labi, alam niya sa sarili niya na huli na ang lahat. Ang kanyang puso na dapat ay nananatiling protektado, ay tuluyan ng nahulog sa bilyonaryong nagmamay-ari ng kanyang buhay. At ang kanilang ugnayan ay nagsisimula pa lamang maging mas mapanganib. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabi ng bagyo ay naging parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin para kay Cassandra. Mas naging formal si Marco. Mas malamig. At mas marami itong ibinigay na trabaho sa kanya, tila pilit nitong pinapatunayan na walang nagbago. Na ang naganap na halik ay isang pagkakamali lamang na dulot ng labis na alak. Ngunit sa tuwing magkakasalubong ang kanilang mga mata, may kuryenteng hindi maikakaila. May tensyong tila nagbabantang sumabog sa bawat sulok ng penthouse. Isang gabi. Lumalim na ang gabi ngunit hindi pa rin natutulog si Marco. Nakita siya ni Cassandra na nakaupo sa balkonahe. Nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod habang may hawak na naman na baso ng whiskey. Walang ingay na lumapit ang dalaga upang ilapag ang isang platito ng paborito nitong pika-pika. Master, gabi na po. Baka gusto niyo nang magpahinga, marahan niyang paalala. Hindi gumalaw si Marco. Nanatili itong nakatingin sa kawalan. Cassandra, alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa mundong ito? Tanong nito sa isang boses na hindi pa utos, kundi puno ng pagod. Natigilan si Cassandra. Umiling siya ng bahagya. Hindi po, Master. Huminga ng malalim ang bilyonaryo at lumingon sa kanya. Ang mga mata nito na madalas ay matigas at walang emosyon, ay tila may bahid ng lumang pighati. Ang akala ng lahat, perpekto ang buhay ko dahil bilyonaryo ako. Nakaya kong bilhin ang lahat ng bagay. Pero ang totoo, ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay hindi ko nailigtas mula sa kamatayan. Lumapit pa ng kaunti si Cassandra. Nararamdaman ang bigat ng paksang binubuksan ng lalaki. Sino po siya? Si Clara, bulong ni Marco. At ang pangalang iyon ay nagdulot ng pamilyar na kirot sa mukha nito. Si Clara ay ang nakababata kong kapatid. Siya lang ang tanging pamilya na tunay na nagmahal sa akin nang walang hinihinging kapalit.
Noong bata kami, nang mamatay ang mga magulang namin, ako ang tumayong magulang niya. Nangako ako sa kanya na poprotektahan ko siya. Uminom ng isang lagok si Marco bago ipinagpatuloy ang kwento. 5 taon na ang nakararaan. Nagkaroon ng isang malubhang aksidente sa sasakyan. Isang karera sa kalsada na pinasimulan ng anak ni Don Alfonso. Ang lalaking nakita natin sa charity ball. Ginamit nila ang kapangyarihan at pera ng kanilang pamilya para pagtakpan ang krimen. Walang hustisyang nakuha ang kapatid ko. Namatay si Clara sa ospital dahil huli na ng dinala. Habang ang mga may sala ay malayang nabubuhay. Napatakip ng bibig si Cassandra. Ngayon ay naintindihan na niya ang matinding galit ni Marco kay Don Alfonso. At ang dahilan kung bakit napakalamig ng puso nito sa ibang tao. Ang buong buhay nito ay nakatutok sa paghihiganti at pagpapatayo ng pader upang huwag nang masaktan muli. Kaya ba naging ganito kayo? Tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at tunay na pakikiramay. Humarap ng tuluyan si Marco sa kanya. Humakbang ito papalapit hanggang sa maramdaman muli ni Cassandra ang init ng katawan ng lalaki. Naging ganito ako dahil natuto ako na ang mundo ay pinatatakbo ng pera at kapangyarihan. Kaya nang lumapit ka sa akin para sa ina mo, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Ang desperasyon. Ang handang isuko ang lahat para sa taong mahal mo. Hinawakan ni Marco ang baba ni Cassandra. Dahan-dahang inangat ang mukha ng dalaga upang magtagpo ang kanilang mga paningin. Pero natatakot ako. Cassandra. Sa ano po, Master? Natatakot ako na baka sa bawat araw na kasama kita sa bahay na ito, mas nasasanay akong nariyan ka. At natatakot ako na kapag natapos ang 1 taon ng kontrata natin, hindi ko na kayang ibalik sa iyo ang kalayaan mo. Ang pag-amin na iyon ay mas matindi pa sa halik na pinagsaluhan nila noong gabi ng bagyo. Hindi lang ito pisikal na pagnanasa, ito ay pagpapakita ng isang pusong unti-unti nang sumusuko sa pag-ibig. Tibok sa tibok. Naramdaman ni Cassandra na ang kanyang papel bilang isang alipin ay tuluyan nang naglaho sa dilim ng gabing iyon. Pinalitan ng isang masalimuot ngunit totoong nararamdaman para sa kanyang master. Mabilis na kumalat ang usap-usapan sa labas ng penthouse. Ang mga naging sulyap ng publiko kay Cassandra noong charity ball ay hindi pinalampas ng mga tsismis at pahayagan. Isang umaga, habang naghahanda ng kape si Cassandra, halos mabitawan niya ang tablet nang makita ang isang nagbabagang headline sa isang tanyag na entertainment website. Ang bagong laruan ng bilyonaryo, sino ang misteryosong babaeng kasama ni Marco Rodriguez? Kasama sa artikulo ang mga kuhang larawan nila na magkasama mula sa pagbaba sa sasakyan hanggang sa marugdob na pagtitig ni Marco sa kanya sa charity ball. Ang mas masakit. Inilarawan siya sa artikulo bilang isang opportunist at galing sa hirap na ginagamit ang ganda para makakuha ng bilyonaryo. Nanginig ang mga kamay ni Cassandra. Lumabas si Marco mula sa silid nito. Bihis na bihis para sa opisina. At agad na napansin ang pamumutla ng dalaga. Anong problema? Malamig ngunit may bakas ng pag-aalala na tanong ni Marco. Hindi nakapagsalita si Cassandra. Inabot niya lang ang tablet kay Marco. Habang binabasa ng bilyonaryo ang balita, nakita ni Cassandra ang mabilis na pagbabago sa mukha nito. Tumigas ang kanyang panga. At ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatang isulat ito? Galit na bulong ni Marco. Sabay bagsak ng tablet sa lamesa. Paumanhin po. Master, baka makasira ito sa reputasyon ninyo. Kung gusto ninyo, hindi na muna ako lalabas ng penthouse, may takot na sabi ni Cassandra. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, may tinawagan ito sa kanyang telepono. Secretary Alba. Ihanda mo ang isang agarang press conference sa Grand Hall ng Rodriguez Tower. Ngayong hapon din pagdating ng hapon. Dinala ni Marco si Cassandra sa Rodriguez Tower. Pinasuot niya muli ito ng isang eleganteng kasuotan. Kabit-kabit ang mga flash ng kamera ng mga reporter nang pumasok silang dalawa sa silid. Ramdam ni Cassandra ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang baywang ng mahigpit. Isang protektadong galaw na nagpatahimik sa bulungan. Isang reporter ang agad na nagtaas ng kamay. El Rodriguez! Totoo ba ang mga balita na ang babaeng kasama mo ay isa lamang temporaryong kaaliwan?
Marami ang nagsasabing hindi siya nababagay sa antas ng iyong pamumuhay. Humarap si Marco sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Puno ng otoridad at walang bahid ng pag-aalinlangan. Gusto kong linawin ang lahat ng ito ng isang beses lang, panimula ni Marco. Habang nakatingin ng diretsyo sa kamera. Ang babaeng nasa tabi ko ay hindi ko laruan. At hindi siya temporaryong kaaliwan. Si Cassandra ang aking kasintahan. At sinumang humamak o mag-imbento ng kwento laban sa kanya ay makakaharap ang buong legal team ng aking kumpanya. Hindi ko palalagpasin ang kahit na sinong maninira sa babaeng mahal ko. Ang babaeng mahal ko. Parang huminto ang mundo ni Cassandra sa narinig. Alam niyang may kontrata sila. Alam niyang alipin ang opisyal niyang estado sa buhay nito. Ngunit ang marinig ang mga salitang iyon mula kay Marco sa harap ng buong bansa ay nagdulot ng kakaibang tibok sa kanyang puso. Habang pabalik sila sa penthouse sa loob ng sasakyan, hindi matiis ni Cassandra na hindi magtanong. Master, bakit niyo sinabi ang mga salitang iyon? Bahagi ba yon ng pagprotekta sa image niyo? Lumingon sa kanya si Marco. Ang tindi ng kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ng dalaga. Sa tingin mo ba, Cassandra, kaya kong magsinungaling ng ganoon katindi kung walang katotohanan kahit kaunti? Hindi nakasagot si Cassandra. Habang ang tukso ng pag-ibig ay unti-unti nang bumabalot sa kanilang dalawa. Lingid sa kaalaman ng dalaga na may isang malaking sekretong nagbabantang sumira sa lahat. Matapos ang naganap na press conference, tila naging isang magandang panaginip ang buhay ni Cassandra. Hindi na siya tinatawag ni Marco na alipin kapag silang dalawa na lamang. Ang mga gabi nila sa penthouse ay napuno ng mga kwentuhan, tawanan, at mga nakaw na tingin na may malalim na kahulugan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Marco, may napapansin si Cassandra na tila isang anino ng pagkonsensya. Isang hapon, habang nasa opisina si Marco para sa isang biglaang board meeting, naisipan ni Cassandra na linisin ang pribadong library ng bilyonaryo. Habang pinapagpagan ang mga lumang libro, may isang makapal na folder na nahulog mula sa pinakamataas na estante. Nalaglag ang mga papel sa sahig. Akma sanang aayusin ni Cassandra ang mga ito nang mapansin niya ang isang pamilyar na pangalan sa isang lumang ulat ng pulisya. Arturo Santos. Ang kanyang yumaong ama. Kumaba ng matindi ang dibdib ni Cassandra. Binasa niya ang dokumento na may petsang 5 taon na ang nakararaan. Ang gabi ng trahedya kung saan namatay ang kapatid ni Marco na si Clara. Ayon sa opisyal na investigasyon, ang sasakyan ni Marco ay nahulog sa bangin matapos itong itulak ng mga tauhan ni Don Alfonso. Ngunit may isa pang sasakyan na dumaan sa gabing iyon. Ang delivery truck na minamaneho ng kanyang ama. Sa ulat, nakasulat na ang ama ni Cassandra ang unang rumesponde sa nasusunog na kotse. Sa halip na iligtas ang sariling buhay, pumasok si Arturo sa nagbabagang sasakyan upang hilahin palabas ang sugatan at walang malay na si Marco. Ngunit bago pa man mabalikan ng kanyang ama si Clara, sumabog ang kotse. Doon din binawian ng buhay ang ama ni Cassandra dahil sa tindi ng pinsala at usok. Habang si Marco naman ay nabuhay dahil sa sakripisyong iyon. Nanginig ang buong katawan ni Cassandra. May isa pang papel sa ilalim ng folder. Isang background check sa kanyang ina at sa kanya. Nakasaad doon ang malubhang sakit sa puso ng kanyang ina, ang kanilang mga utang, at ang eksaktong halaga na kailangan para sa operasyon. 10 milyong piso. May kalakip din itong sulat kamay mula kay Marco. Hinding-hindi tatanggap ng limos ang pamilya ng lalaking nagligtas sa buhay ko. Masyadong mataas ang pride ni Cassandra. Kailangan kong gumawa ng paraan para tanggapin niya ang pera nang hindi niya nararamdamang kinakaawaan siya. Ang kontrata ang tanging solusyon. Parang gumuho ang mundo ni Cassandra. Ang buong akala niya ay nagkataon lang ang pagkikita nila sa ulan. Ang akala niya. Binili siya ni Marco dahil sa kapritso at kalupitan nito. Ngunit ang totoo, ang 10 milyong piso ay hindi bayad sa kanyang pagiging alipin, kundi isang pagbabayad sa lapi at utang na loob para sa buhay ng kanyang ama na isinakripisyo para sa bilyonaryo. Cassandra. Napalingon si Cassandra sa may pinto. Doon ay nakatayo si Marco. Kakarating lang mula sa opisina. Baka sa mukha ng bilyonaryo ang matinding gulat at takot nang makita ang mga hawak na papel ng dalaga.
Master, totoo ba ito? Umiiyak na tanong ni Cassandra. Habang ipinapakita ang lumang ulat ng pulisya. Ang ama ko ang nagligtas sa'yo. Huminga ng malalim si Marco. Dahan-dahang lumapit ngunit tumigil din nang umatras si Cassandra. Yes, Cassandra. Si Arturo ang bayani ko. Kung hindi dahil sa kanya. Namatay na ako 5 taon na ang nakararaan. Kaya mo ba ako hinanak? Kaya mo ba ako pinapirma sa kontratang iyon? Ang mga luha ni Cassandra ay tuluyan ng umagos. Puno ng sakit at pagkabigo. Ginamit mo ako. Ginawa mo akong alipin para lang mapatahimik mo ang konsensya mo. Hindi sa ganyang paraan. Cassandra. Pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa emosyon. Alam kong may sakit ang ina mo. Alam kong kailangan niyo ng 10 milyon. Kung ibinigay ko lang sa iyo ang pera ng walang kapalit. Alam kong tatanggihan mo ako dahil sa pride mo. Kaya naisip ko ang kontrata para may dahilan ka na tanggapin ang tulong ko. Pero ginawa mo pa rin akong laruan. Pinahirapan mo ako, sigaw ni Cassandra. Ang sakit ng katotohanan ay masyadong mabigat. Ang lalaking unti-unti na niyang minamahal ay lumapit lang sa kanya dahil sa utang na loob at multo ng nakaraan. Ang buong akala ko ay totoo na ang lahat. Pero ang totoo, isa lang pala akong obligasyon sa'yo. Bago pa man siya mapigilan ni Marco, binitawan ni Cassandra ang mga papel at mabilis na tumakbo palabas ng library. Dala ang isang pusong tuluyan ng nabasag. Hindi narinig ni Cassandra ang mga pagsamo ni Marco na umaalinggaw sa malawak na pasilyo ng penthouse. Sa gitna ng labis na panlalabo ng paningin dahil sa walang tigil na pagluha. Mabilis niyang isinilid sa isang lumang bag ang ilang personal niyang kagamitan. Iniwan niya ang lahat ng mamahaling damit, sapatos at alahas na binili ng bilyonaryo para sa kanya. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang dignidad. Or ang natitirang piraso nito. Cassandra. Pakiusap. Mag-usap tayo ng mahinahon. Hinarangan ni Marco ang pinto ng elevator. Ang mga mata nito ay bakas ang takot na ngayon lang nakita ng dalaga. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay tila isang bata na natatarantang mawalan ng pinakamahalagang kayamanan. Para saan pa, Marco? Bulyaw ni Cassandra. Ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Para ipaalala sa akin na bawat sentimo na ginastos mo para sa buhay ng mami ko ay may katumbas na dugo ng tatay ko. Na ang bawat gabi na pinagserbisyuhan kita rito ay para lang maibsan ang natitira mong konsensya. Hindi yan totoo. Noong una, utang na loob ang nagdala sa akin sa'yo, pag-amin ni Marco. Pilit hinahawakan ang mga kamay ng dalaga, ngunit marahas itong binawi ni Cassandra. Pero Cassandra, bago pa lumabas ang balitang iyan, bago pa tayo nagpunta sa party na hulog na ako sa'yo. Ang nararamdaman ko para sa'yo ay walang kinalaman sa nakaraan. Natawa ng mapait si Cassandra. Isang tunog na puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan sa mga lumalabas sa bibig mo. Ang buong akala ko. Nakikita mo ako bilang ako. Pero ang totoo, nakikita mo lang sa akin ang multo ng gabing namatay ang kapatid mo at ang tatay ko. Pagod na ako. Marco, tapos na ang kontrata natin. Malaya mo nang nabayaran ang utang mo sa pamilya ko. Sa pagbaba ng elevator, hindi na siya hinabol ni Marco. Hindi dahil sa ayaw nito, kundi dahil alam ng bilyonaryo na ang bawat hakbang niya papalapit ay lalong nagpapakitid sa sugat sa puso ng babaeng mahal niya. Bumalik si Cassandra sa kanilang lumang probinsya sa Laguna, kung saan pansamantalang nanunuluyan ang kanyang ina matapos lumabas ng ospital upang doon magpalakas. Sa tuwing tatanungin siya ng kanyang ina kung bakit siya bumalik at kung nasaan ang mabuting amo na nagpondo ng operasyon, pinipilit ni Cassandra ang ngumiti at sabihin tapos na ang kanyang trabaho roon. Ngunit tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid, doon bumubuhos ang lahat ng sakit. Dinadala ng ihip ng hangin ang alaala ng mga halik ni Marco. Ang mga bulong nito sa dilim, at ang marangyang haulan na unti-unti niyang itinuring na tahanan. Samantala, sa penthouse sa Maynila, gumuho ang mundo ng isang Marco Rodriguez. Hindi pumasok sa opisina ang bilyonaryo sa loob ng 1 linggo. Ang malawak na penthouse na dating itinuturing niyang kaharian ay naging isang madilim na nitsyo. Nagkalat ang mga walang lamang bote ng alak sa sahig.
Naupo siya sa sulok ng kama kung saan niya unang hinalikan si Cassandra. Hawak ang isang maliit na hair clip na naiwan ng dalaga. "Bakit hindi mo ako pinakinggan, Cassandra?" Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basag na basag. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretary na si Alba. Dala ang ilang mga urgent papers. "Sir, hinahanap na kayo ng board. At si Don Alfonso sinasamantala ang pagkawalan niyo para bawiin ang mga shares sa Rodriguez Conglomerate." Hindi nag-angat ng tingin si Marco. "Ibigay mo sa kanila ang lahat ng gusto nila. Wala akong pakialam sa kumpanya. Ihanap mo ako ng pribadong investigator, Alba. Alamin mo kung nasaan si Cassandra." Ngayon din 3 linggo na ang lumipas mula nang lisanin ni Cassandra ang penthouse. Ngunit para kay Marco, ang bawat araw ay parang isang taon ng pagdurusa. Hindi na siya ang kinatatakutang bilyonaryo na walang patawad sa negosyo, siya ngayon ay isang lalaking tuluyan ng nawalan ng direksyon. Bagaman nagpatuloy ang investigasyon ng kanyang mga tauhan, tila naging eksperto si Cassandra sa pagtatago. Alam ng dalaga kung paano umiwas sa mga mata ng mga taong may pera. Dahil buong buhay niya ay namuhay siya sa simpleng paraan. "Sir, may balita na kami." Humahangos na pumasok si Secretary Alba sa pribadong opisina ni Marco sa Rodriguez Tower. Agad na tumayo si Marco. Muntik nang maitumba ang kanyang upuan. "Nasaan siya, Alba? Magsalita ka." Natunton ng ating investigator ang isang maliit na bayan sa Laguna. Doon lumipat ang ina ni Cassandra matapos ang operasyon. Ayon sa mga nakakita, may isang dalagang kamukha ni Cassandra ang nagtatrabaho ngayon sa isang lokal na bakery roon para sa pang-araw-araw na gastusin. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Marco. Sa wakas, matapos ang ilang linggong kadiliman, nakakita siya ng liwanag. "Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako roon ngayon din, pero sir, may masamang balita rin." Pagpigil ni Alba, ang mukha ay napalitan ng matinding seryosong ekspresyon. Mukhang hindi lang tayo ang naghahanap sa kanya. May mga tauhan si Don Alfonso na nakitang umaaligid sa Laguna nitong mga nakaraang araw. Mukhang nalaman nila ang tungkol sa ugnayan ng ama ni Cassandra sa nakaraan nyo. Natatakot ako na gamitin nila ang dalaga para gantihan kayo. Nagtagis ang mga bagang ni Marco. Ang takot na mawala si Cassandra dahil sa galit nito ay napalitan ng mas matinding takot. Ang takot para sa kaligtasan ng buhay ng babaeng mahal niya. Alam ni Don Alfonso na si Cassandra ang kahinaan niya ngayon. Kung may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong dadalahin ko ang buong pamilya Alfonso sa impyerno. Mariing banta ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit. "Magdala ka ng mga tauhan, Alba. Kailangan nating maunahan sila." Samantala sa isang tahimik na barangay sa Laguna, katatapos lang ni Cassandra sa kanyang shift sa bakery. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang naglalakad pauwi sa kanilang inuupahang maliit na bahay. Hawak niya ang isang supot ng mga natirang tinapay para sa hapunan nila ng kanyang ina. Kahit anong pilit niyang mag-focus sa trabaho, ang mukha pa rin ni Marco ang laging sumasagi sa kanyang isip. Ang kanyang galit ay unti-unti nang napapalitan ng pangungulila. Naalala niya ang mga huling salita ng lalaki bago siya umalis. Ang pag-amin nitong mahal siya nito nang walang kinalaman sa nakaraan. Totoo kaya yon or bahagi lang ng kanyang pagkakasala? Tanong niya sa sarili. Nang malapit na siya sa madilim na bahagi ng kalsada, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang tapat. Mabilis na bumukas ang pinto nito at 2 armadong lalaki ang bumaba. "Ikaw si Cassandra Santos, di ba? Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan." Magaspang ang boses na utos ng isa. "Sino kayo? Bitawan niyo ako." Sumigaw si Cassandra. Binitawan ang supot ng tinapay at pilit na nanlaban. Subalit mas malalakas ang mga lalaki. Tinakpan ng isa ang kanyang bibig gamit ang isang panyong may kemikal. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin at nawawalan ng lakas ang kanyang katawan, isang pamilyar na tunog ng humaharurot na sasakyan ang narinig niya mula sa malayo bago siya tuluyang mawalan ng malay. Isang malakas na salpukan ng bakal at goma ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bago pa man tuluyang maisakay ng mga tauhan ni Don Alfonso si Cassandra sa loob ng van, humarurot ang marangyang sasakyan ni Marco at hinarangan ang daan nito. Sa tindi ng impact, nayari ang unahan ng 2 sasakyan.
Anong nangyayari? Sigaw ng isa sa mga armadong lalaki. Hindi na sila binigyan ng pagkakataon ni Marco. Bumaba ang bilyonaryo mula sa kanyang sasakyan. Kasunod ang kanyang mga personal na security escorts. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tauhan ni Alfonso ang isang Marco Rodriguez na hindi gumagamit ng mga papeles or pera para lumaban kundi ang sarili nitong mga kamao. Ang galit na matagal nang nakatago sa kanyang dibdib dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay sumabog sa bawat suntok at sipa na ibinigay niya sa mga dumukot sa dalaga. Sa loob ng 5 minuto, nakahandusay na sa semento ang mga tauhan ng kalaban. Habang si Secretary Alba naman ay mabilis na tumawag ng mga pulis upang maaresto ang mga ito at tuluyang madiin si Don Alfonso sa batas. Mabilis na binuhat ni Marco ang walang malay na si Cassandra mula sa gilid ng van. Cassandra, pakiusap. Gumising ka, bulong niya. Habang hinahaplos ang namumutlang mukha ng dalaga. Nang maramdaman niyang humihina pa ito ng maayos. Niyakap niya ito ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Dinala ni Marco si Cassandra sa maliit na bahay na inuupahan ng pamilya nito sa Laguna. Doon ay nag-aabang ang ina ni Cassandra na si Aling Martha. Na kanina pa balisa dahil sa hindi pag-uwi ng anak. Nang makita ng matanda ang duguan at gulo-gulong hitsura ni Marco habang karga ang kanyang anak. Agad itong napatakip ng bibig. Diyos ko! Anong nangyari sa anak ko? At ikaw? Natigilan si Aling Martha nang mapagmasdan ng mabuti ang mukha ng bilyonaryo. Ikaw si Marco Rodriguez, hindi ba? Inihiga ni Marco si Cassandra sa katre bago humarap sa matanda. Nakayuko ang kanyang ulo sa labis na kahihiyan at paggalang. Opo. Aling Martha. Ako po si Marco. Patawarin niyo po ako dahil sa akin kaya napahamak si Cassandra. Ang mga tauhan po ni Don Alfonso ang may gawa nito. Ngunit ligtas na po siya. Nakatawag na rin po kami ng pribadong doktor para tingnan ang kalagayan niya. Huminga ng malalim si Aling Martha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ngunit walang bakas ng galit. Matagal na kitang gustong makita. Alam ko ang lahat. Natigilan si Marco. Ano pong ibig niyong sabihin? Umupo si Aling Martha sa tabi ng walang malay niyang anak at hinawakan ang kamay nito. Bago pumanaw ang asawa ko na si Arturo. Nagkausap kami sa ospital. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa gabing iyon. Sinabi niya na may isang lalaking umiiyak at nagmamakaawa na iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit hindi na kinaya ng katawan ni Arturo na bumalik dahil sa pagsabog. Bago siya nalagutan ng hininga. Ang huling habilin niya sa akin. Huwag kang magtatanim ng galit sa batang lalaking iyon. Walang kasalanan ang mga biktima. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos, muli ko siyang ililigtas. Nanginig ang mga balikat ni Marco. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay tuluyan ng pumatak sa sahig ng maliit na bahay. Ang buong akala niya ay kamumuhian siya ng pamilya Santos dahil sa pagkawala ng kanilang haligi. Ngunit ang katotohanan ay pinatawad na siya ng mga ito bago pa man niya makilala si Cassandra. Nang malaman ko na may isang mayamang lalaki na nagbayad ng 10 milyon para sa operasyon ko. At nang makita ko ang kontrata na iniwan ni Cassandra sa kanyang silid bago siya umalis sa Maynila. Naintindihan ko agad, Marco, patuloy ni Aling Martha habang nakangiti ng may lungkot. Alam kong hindi mo magagawang saktan ang anak ko. Ginawa mo lang ang kontratang iyon para tulungan kami nang hindi namin nararamdaman na kinakaawaan kami. Dahil kilala mo ang asawa ko at kilala mo ang ugali ng anak ko. Patawad po. Pinalungkot ko po si Cassandra, wikang pabulong ni Marco. Habang nakaluhod na ngayon sa harap ng ina ng dalaga. Hindi mo siya dapat hilingan ng tawad sa akin. Marco, sagot ng matanda. Sabay tingin kay Cassandra na unti nang nagmumulat ng kanyang mga mata. Sa kanya mo sabihin ang lahat ng nilalaman ng puso mo. Dahan-dahang iminulat ni Cassandra ang kanyang mga mata. Ang pamilyar na lugar ng kanilang maliit na bahay sa Laguna ang unang bumungad sa kanya. Amoy gamot ang paligid at may nakakabit na swero sa kanyang kamay. Noong una ay nalito siya. Ngunit nang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng itim na van at ang mga armadong lalaki. Bigla siyang napaupo sa higaan dahil sa takot. Huwag kang biglang babangon, pakiusap. Isang banayad at pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Nalingon ni Cassandra ang ulo. Doon nakaupo sa isang lumang silyang kahoy si Marco.
Gulo-gulo pa rin ang buhok nito. May mansa ng natuyong dugo ang kanyang mamahaling polo. At halatang walang sapat na tulog dahil sa itim sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit ang pinakamalaking ikinagulat ni Cassandra ay ang ekspresyon sa mukha ng bilyonaryo. Puno ito ng matinding pangamba, pagsisisi, at pagmamahal. Marco, bulong niya. Nakalimutan ng tawagin itong master. Anong ginagawa mo rito? Ligtas ka na, Cassandra. Wala na ang mga tauhan ni Alfonso. Hinaraan ko sila, mabilis na paliwanag ni Marco. Gusto nitong hawakan ang kamay ng dalaga, ngunit pinigilan ang sarili. Natatakot na baka ilayo ito ni Cassandra. Nakausap ko na rin ang mami mo. Alam ko na ang lahat. Naiyak si Cassandra nang maalala ang dahilan kung bakit niya ito iniwan. Kung ganoon, alam mo na kung gaano kasakit para sa akin ang malaman na ang buong akala ko ay nakatagpo ako ng taong nagpahalaga sa akin. Pero utang na loob lang pala ang dahilan kung bakit mo ako binili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumuhod si Marco sa semento. Mismong sa harap ng higaan ni Cassandra. Ang isang makapangyarihang lalaki na kayang magpaluhod ng mga dambuhalang kumpanya ay walang pag-aalinlangang sumuko sa harap ng babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Patawarin mo ako, Cassandra. Inaamin ko noong una. Pilit kitang hinanap dahil sa utang na loob sa tatay mo. Nang malaman kong kailangan niyo ng 10 milyon, naisip ko ang kontratang iyon para tanggapin mo ang pera. Alam kong masyadong mataas ang pride mo at ng pamilya mo para tumanggap ng limos. Nanginginig ang boses ni Marco. Tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng kumot ng dalaga. Pero nagkamali ako. Hindi ko man lang naisip ang mararamdaman mo. Ang akala ko, sapat nang mailigtas ko ang mami mo. Pero ang totoong parusa sa akin ay ang makita kang nasasaktan dahil sa mga laro ko, Cassandra. Makinig ka sa akin. Bago ko pa nalaman ang katotohanan tungkol sa tatay mo. Mahal na kita. Ang puso ko ay hindi sumunod sa kontrata. Nahulog ako sa iyo dahil sa tapang mo. Sa kabutihan mo. At sa kung sino ka. Tiningnan ni Cassandra ang nakaluhod na bilyonaryo. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit na magkanong salapi. Ang galit na matagal niyang pinanghahawakan ay unti-unting natunaw. Pinalitan ang parehong pangungulila na nararamdaman din ng lalaki. Inabot ni Cassandra ang nanginginig na kamay ni Marco at pinilit itong patayuin. Tumayo ka riyan. Marco. Hindi bagay sa isang bilyonaryo ang nakaluhod sa sahig ng isang kubo. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. At hindi ako alis nang hindi ka kasama, matigas na sagot ni Marco. Bagaman may pagsamo sa kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra. Sa kabila ng mga luha sa kanyang pisngi. Sira-sira na ang kontrata natin. Marco, wala na akong dahilan para sumama sa iyo bilang alipin. Hinawakan ni Marco ang magkabilang kamay ni Cassandra. Hinaplos ang mga ito ng buong pag-iingat. Wala na ang kontratang iyon. Cassandra, sinunog ko na. Kung sasama ka sa akin pabalik ng Maynila. Hindi na bilang alipin. At hindi na rin bilang isang obligasyon. Kundi bilang ano? Tanong ng dalaga. Bumibilis ang tibok ng puso nyo. Kundi bilang reyna ng buhay ko. Bilang babaeng pakakasalan ko sa harap ng Diyos at ng mga tao. Seryoso at puno ng determinasyon ang boses ni Marco. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo araw-araw na ang pag-ibig ko ay totoo at hindi isang utang na loob. Niyakap ni Cassandra si Marco ng mahigpit. Itinatago ang kanyang mukha sa liig ng lalaki habang muling umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil naman sa labis na kaligayahan, tapos na ang gabi ng pag-aalinlangan. Ang pag-ibig na nag-umpisa sa isang madilim na kasunduan ay nakahanap na rin ng sarili nitong liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang madilim na gabi ng trahedya sa Laguna. Sa tulong ng mga nakalap na ebidensya at ang determinasyon ni Marco, tuluyan nang gumuho ang imperyo ng pamilya Alfonso. Atas ng batas. Nabilanggo si Don Alfonso at ang kanyang mga tauhan dahil sa mga nakaraang krimen at sa tangkang pagdukot kay Cassandra. Sa wakas, ang hustisyang 5 taong hinintay ni Marco para sa kanyang kapatid na si Clara ay tuluyan ng nakamit. Ngunit ang pinakamagandang pagbabago ay hindi ang pagkapanalo sa korte.
kundi ang katahimikang naghari sa puso ng bilyonaryo. Wala na ang mga masasamang panaginip tuwing gabi. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng init ng isang totoong tahanan. Sa loob ng isang marangyang silid-bihisan sa isang tanyag na katedral sa Maynila. Nakatayo si Cassandra sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang isang napakagandang serpentine gown na gawa sa mamahaling laso at may mga nakatahing maliliit na kristal. Ang kanyang mukha ay bahagyang may kolorete na lalong nagpalitaw sa kanyang likas na kagandahan. Pumasok sa silid ang kanyang ina na si Aling Martha, na ngayon ay mukhang napakalakas, masigla, at may kulay na ang mga pisngi dahil sa tuluyang paggaling ng puso nito. "Napakaganda mo anak," nakangiting wika ni Aling Martha habang may luha ng kagalakan sa mga mata. "Kung nakikita ka lang ng tatay mo ngayon, tiyak kong labis ang kanyang katanyagan at tuwa sa langit." Niyakap ni Cassandra ang kanyang ina. "Salamat, Mami. Kung hindi dahil sa sakripisyo ni tatay at sa pagmamahal ni Marco, baka hindi natin narating ang araw na ito." Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, napuno ng marugdob na tugtog ng organo ang buong paligid. Naglakad si Cassandra sa ibabaw ng pulang carpet, dahan-dahan habang nakakapit sa braso ng kanyang ina. Ang lahat ng mga panauhin, mula sa matataas na tao sa lipunan hanggang sa mga simpleng kaibigan nila sa probinsya, ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. Ngunit para kay Cassandra, iisang tao lamang ang kanyang nakikita. Sa dulo ng altar, nakatayo si Marco Rodriguez. Suot nito ang isang eleganteng itim na tuksedo. Habang papalapit ang dalaga, hindi napigilan ng bilyonaryo ang mapaluha. Ang lalaking dating itinuturing na walang pakiramdam ay emosyonal na naghihintay sa babaeng nagligtas sa kanyang natutulog na kaluluwa. Nang makarating sila sa altar, iniabot ni Aling Martha ang kamay ng anak kay Marco. "Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak, Marco." "Hinding-hindi ko po siya bibigyan, Mami," seryoso at may panunumpa sa boses na sagot ni Marco. Humarap ang dalawa sa pari. Sa oras ng palitan ng mga panata, hinawakan ni Marco ang kamay ni Cassandra at tumitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Cassandra, nagsimula tayo sa isang madilim na kasunduan. Binili ko ang oras mo, ang katawan mo, at ang buhay mo gamit ang pera. Ang akala ko noon, ako ang may kapangyarihan dahil ako ang master," panimula ni Marco. Bahagyang natawa ang mga bisita sa salitang ginamit nito. "Ngunit ang totoo, sa bawat araw na nagsisilbi ka sa akin, ikaw ang unti-unting bumihag sa puso ko. Sinira mo ang pader na itinayo ko laban sa mundo. Mula sa araw na ito, tapos na ang kontrata ng pagiging alipin. Haharapin ko ang buong buhay ko bilang alipin ng pag-ibig mo. Ipinangangako ko na ikaw lang, at wala nang iba, ang reyna ng aking buhay." Naiyak si Cassandra sa labis na emosyon. Ngunit pinilit nitong maging matatag para sa kanyang sariling panata. "Marco, tinanggap ko ang kasunduan mo dahil sa desperasyon na iligtas ang mami ko. Inasahan kong magiging impyerno ang buhay ko sa piling mo. Ngunit sa likod ng maskara ng isang malupit na bilyonaryo, nakita ko ang isang lalaking may pinakamalaking puso na nakilala ko. Salamat sa pagligtas sa amin. Salamat sa pagmamahal sa akin ng higit pa sa iyong sarili. Hindi mo ako binili, Marco. Kusa akong sumuko sa iyo dahil mahal kita. Ngayon ay idinedeklara ko kayo bilang mag-asawa. Marco, maaari mo nang hagkan ang iyong may bahay," wika ng pari. Inangat ni Marco ang belo ni Cassandra. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng saksi, nilapat niya ang isang matamis, banayad, at puno ng katiyakang halik sa mga labi ng kanyang asawa. Isang halik na nagwakas sa lahat ng sakit ng nakaraan, at naghudyat sa pagsisimula ng kanilang walang hanggang. Ang kwento ng sakripisyo at lihim ay natapos na at ang natira na lamang ay ang dalawang pusong malaya ng nagmamahalan ng walang presyong katapat.